Sino po naniniwala? Kung meron mang isa sa mga pinaka-painful struggle ang isang tao, yung mga biglang nawala sa iyo, yung mga mahahalaga sa iyong bagay. Sino pa aminado? Isa sa mga pinaka-painful experience ng isang tao o struggle ng isang tao, yung biglang bumagsak yung kanyang negosyo. Totoo po ba? Hindi madali sa isang tao na makaranas ka ng ganitong karanasan sa buhay mo. Yung bang ang dami mong pera pero bigla kang nawala ng pera. Sino po aminado? Isa sa mga pinaka-painful struggle ng isang tao, yung biglang nasira ang pamilya mo. Totoo po ba yan? Isa yon sa mga pinaka-painful struggle ng isang tao. And at the same time, sino po aminado? Isa sa mga pinaka-painful struggle ng isang tao, yung bigla kang nagkasakit o yung mahal mo sa buhay. Alam niyo po, again, kung meron mang isang bagay na masakit para sa atin, yung bagay na ito, yung tayo, yung dating dami-dami nating pera, pero bigla nawalan tayo ng pera. And at the same time, bigla nagkaroon tayo ng sakit na dati, nagagawa mo lahat ng gusto mong magawa, pero bigla nagkaroon ka ng sakit. Ang dati, ang dami-dami mo pang pangarap sa pamilya mo, pero bigla nasira ang pamilya mo. Alam niyo po, bakit nga ba napakasakit yung mga unexpected loss sa ating journey? Ito man ay sa business natin, sa ating marriage, o maging sa ating kalusugan, bakit nga ba nagiging isang painful struggle siya ng isang tao? Alam niyo po, unang-una, because it disrupts our sense of connection. Totoo ba? When God gave you business, career, source of income, hindi pa pwedeng hindi ma-develop yung sense of connection. Totoo po ba? When God gave you someone to marry, hindi pa pwedeng hindi ma-develop yung sense of attachment. At totoo po ba, when God gave you a good health, hindi pa pwedeng hindi ma-develop yung sense of attachment mo dito. At dahil na-develop na yung attachment mo doon, pag na-detach ito sa iyo, iti-trigger nito yung feeling of sadness, yung feeling of grief, yung feeling of emptiness. Kasi nga ito ang totoo. May mga tao, kahit hindi niya sabihin, parang yung business na niya ang naging buhay niya. Totoo po ba yan? May mga tao, kahit hindi naman niya sabihin, pero nakikita naman na parang ito na yung kanyang naging buhay. May mga tao, kahit hindi niya sabihin, parang yung kanyang marriage, yung kanyang relationship na ang naging buhay niya. At totoo po ba, may mga tao, kahit hindi niya sabihin, yung kalakasan na niya, ang parang naging buhay niya. Kaya nga nang unexpectedly, bumagsak ang business, hindi lang nalungkot, hindi lang nalumbay, napuno pa ng emptiness ang buhay niya. Nung unexpectedly, nasira ang marriage niya, nasira ang relationship niya, hindi lang nalungkot, hindi lang nalumbay, napuno pa ng emptiness yung buhay niya. Kaya nga nung unexpectedly, magkaroon ng sakit, hindi lang siya nalungkot, hindi lang nalumbay, napuno pa ng emptiness yung kanyang buhay. In short, the pain that we show reflects the significance of what we have lost in our journey. Alam niyo po, pagka yung sobrang sakit na nakikita sa iyo, dahil may nawala sa iyo, pinapakita lang nito kung gaano kahalaga sa iyo yung nawala. Ikalawa, bakit napakasakit sa isang tao yung mawalan ng mga bagay na importante sa kanya? Bakit nagiging isang painful struggle sa isang tao na mawala yung mga mahahalagang bagay sa kanyang buhay? Alam niyo po, because it disrupts our set of expectation. Totoo ba? Pinaplano mo pa lang ang business mo, may mga nabubuo ka ng expectation para sa business mo. Totoo po ba yan? Sino rito na-experience na yan? Nagpaplano pa lang sa business niya, ang dami na niyang expectation. And at the same time, sino po aminado? Pinaplano mo pa lang yung pag-aasawa mo, ang dami mo ng plano, ang dami mo ng expectation doon sa iyong pag-aasawa. Alam niyo po, marami sa atin
nagsisimula pa lang tayo, pinaplano pa lang natin yung ating business, ang dami na nating mga expectation, ang dami na nating mga nabubuo na mga expectation mula doon sa ating binubuong business. Yung bang mag-expand ka, mula doon sa iyong place of origin, pupunta ka sa ibang lugar, hire ka ng mas maraming mga tao at mula sa business mo, you expected na magkakaroon ka ng isang stable na financial na aspeto sa buhay. Kaya nga nang bumagsak siya, kasama rin bumagsak yung mga expectation mo. Totoo ba yan? Sa mga nagbi-business, sa mga nakaranas nito na biglang bumagsak, unexpectedly, nagka-problema yung business mo. At pagdating doon sa usapin ng marriage, totoo ba, pinaplano mo pa lang to. Yung pag-aasawa mo, ang dami mo nang nabubuong mga expectation mula doon sa marriage mo. Yung bubuo ka ng masayang pamilya, bibili kayo ng bahay, pag summer, sama-sama kayong magbi-beach. At nung tumanda kayo, sabi nga, sa pagtanda, ang expectation mo, kayo pa rin ang magkasama, kaya nung masira ang marriage mo, kasamang nasira yung mga expectation mo sa marriage mo. The same concept, maging sa usapin ng pagkakasakit. Totoo ba? Wala ka pang sakit, punong-puno ka na ng mga gusto mong gawin. Sino po rito, marami pang gustong gawin sa buhay niya? Pero totoo po ba, nang magkasakit ang isang tao, marami doon sa mga gusto niyang gawin, nasira. Nawala yung maraming plano sa kanyang buhay. Alam niyo po, nang ang isang tao wala pang sakit, ang dami niyang mga pinaplano, ang dami niyang expectation sa kanyang journey, magtatrabaho pa, mag-iipon pa, magtatravel pa. Kaya nung magkasakit, alam niyo po, marami nasirang mga plano. Kaya nga sa halip, yung expectation mo, kabaliktaran nito ang nangyari sa business mo, binabasag nito yung mga plano at yung pag-asa sa future ng journey mo. Ang isang tao na bumagsak ang kanyang business, hindi lang yung expectation niya ang nabasag, maging yung kanyang mga plano at pag-asa dun sa future ng kanyang business. Ang isang tao na nasira ang kanyang marriage, ang kanyang relationship, binabasag nito, hindi lang yung kanyang mga plano, yung mga expectation, maging yung pag-asa niya dun sa future ng kanyang relationship. The same concept sa isang taong biglang nagkasakit. Binabasag yung kanyang expectation, binabasag yung kanyang mga plano at maging yung pag-asa niya para sa kanyang future. Pero ang pinakamalungkot doon, yung parang naiwan ka na sa ere at hindi mo alam papaano na after nito. Sino po rin ito na-experience na yun? Nung biglang bumagsak yung business mo, hindi mo alam kung papaano na after nung karanasan na yan. And at the same time, sino po rito, aminado, hindi mo alam after na masira yung relationship mo, paano na. And at the same time, nung magkasakit, hindi mo alam, parang naiwan ka sa ere na hindi mo alam kung paano na after nito. Alam niyo po, ang isang taong dumadaan doon sa ganong klase ng karanasan, na merong nawawala unexpectedly something na sobrang importante sa kanya, dumarating siya doon sa point ng kanyang buhay na hindi niya alam kung ano na after nito. And another reason, bakit may mga tao sobrang struggle o nakakaranas ng painful struggle pagdating ng nawala unexpectedly yung mga mahalaga sa kanya. Because of thinking that what we have lost reflects on our self-worth. Totoo ba may mga tao, nung bumagsak ang business, di may iwasang maramdaman na parang bumagsak na rin maging yung pagkatao niya. Totoo ba yan? Totoo ba may mga tao nung masira yung kanilang marriage, yung kanilang relasyon, hindi niya may iwasang maramdaman na parang kasamang nasira yung kanyang pagkatao. At totoo ba may mga tao nung magkasakit na malubha, ang pakiramdam niya parang pabigat na lang siya. Alam niyo po, isa sa mga karaniwang pwedeng maramdaman ng isang tao yung mga bagay na ito. What does it mean? Una, when someone lost something important in life, they interpreted it as their own shortcomings. Sino po aminado? Pakiramdam mo, ikaw yung may kasalanan ng mga pangit na nangyari sa buhay mo.
Totoo ba? May mga tao, pakiramdam niya parang siya yung nagkamali, kaya nangyari yun eh. Alam niyo po, may mga tao nung bumagsak ang negosyo, sarili ang sinisi nung pagbagsak ng negosyo niya. May mga tao nung masira yung kanilang relationship, yung marriage, yung family, ang sinisisi ang sarili niya. At may mga tao na nung magkasakit, sarili din ang sinisi bakit nagkasakit siya. Ang problema, habang sinisisi mo sarili mo bakit bumagsak ang business mo, mas pinalalalim mo lang ang sugat sa pagbagsak ng business mo. Ang problema, habang sinisisi mo ang sarili mo bakit nasira ang marriage mo, mas pinalalalim mo lang ang sugat sa pagkasira ng pamilya mo. At ang problema, habang sinisisi mo ang sarili mo bakit nagkasakit ka, mas pinalalalim mo lang ang sugat bakit nagkasakit ka. Alam niyo po, again, and another thing, when someone lost something or something important in life, they interpreted it as an ultimate failure of their lives. Totoo ba may mga tao na mabigo sa negosyo, huminto ng magnegosyo eh? Totoo ba yan? May mga tao nung minsan bumagsak ang isang negosyo, huminto na doon sa kanilang pagbibusiness. May mga tao nang mabigo sa pagmamahal, hindi na nagmahal uli. At totoo ba may mga tao na magkasakit, huminto na lahat-lahat sa buhay niya. Thinking na sa sobrang grabe na naging failure niya sa business niya, tapos na season niya sa pagbibusiness niya. Thinking na sa sobrang failure sa pag-handle ng relationship niya, wala na siyang karapatang magmahal. And thinking na sa sobrang failure niya sa pag-handle ng health niya, hindi na siya gagaling pa. But sino po naniniwala? Doon may mga painful losses tayo sa business, hindi lahat ng dahilan, pangit. Bakit pinayagan ng Diyos yung bagay na yon? Totoo ba yan? Na hindi lahat ng dahilan, pangit, bakit bumagsak yung business mo? At sino po naniniwala? Doon may mga painful losses tayo sa ating relationship, hindi lahat ng dahilan, bakit nawala siya, pangit. At sino po naniniwala? Hindi lahat ng dahilan, bakit nagkasakit ka, pangit ang dahilan. Alam niyo po, may mga truths na ang ganda pala sa likod ng pagbagsak ng business mo. May mga katotohanan na hindi natin alam, ang ganda pala. Bakit pinayagan ng Diyos na yung painful experience mo, yung painful losses mo sa iyong relationship, pinayagan ng Diyos? At may mga magagandang katotohanan pala, magagandang dahilan, bakit pinayagan ng Diyos na magkasakit ka? Alam niyo po, ang tanong dito, what are the truths when we are facing painful struggles in life? Alam niyo po, unang-una, painful struggle we didn't choose makes us stronger. Totoo mo ba yan? Sino naniniwala? Yung mga masasakit na karanasan, masakit na pagkawala sa buhay mo na hindi mo naman pinili, pinatatag ka. Totoo mo ba yan? Sino aminado? Tumatag nung biglang may nawala unexpectedly sa kanya. Alam niyo po, may mga painful struggle tayo sa buhay na hindi man natin pinili, pero nangyari eh. Totoo po ba? Wala namang tao na pipiliin bumagsak ang business niya eh. Totoo ba yan? Wala namang taong pipiliin na bumagsak yung hanap buhay niya. At totoo ba? Wala namang mga tao na pipiliin bumagsak ang kanyang pamilya. Masira ang kanyang pamilya, ang kanyang relationship, ang kanyang marriage. At totoo ba? Wala namang taong pipiliin magkasakit siya. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Una, not all painful struggles are totally struggles. Some are just a training ground. Sino po naniniwala? Hindi naman talaga totally struggles yung mga struggles mo eh. Kung hindi, training ground lang ng Diyos para mas tumatag ka. Sino po naniniwala? Pinatatatag ka lang ng Diyos. Doon sa mga panahon na pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo, isa sa mga dahilan ng Diyos o magandang dahilan ng Diyos, gusto ka lang ng Diyos na tumatag. What's the point? Maniwala ka, after ng masakit na pagbagsak ng business mo, you can be a better steward of your business. Maniwala ka, after ng masakit na pagkasira ng relasyon mo, you can be a better steward of your relationship.
At maniwala ka, after ng masakit na pinagdadaanan mo sa iyong kalusugan, you can be a better steward of your health. At dahil ito pala ay training ground lang ng Diyos para sa iyo, dapat ang mindset mo babagsak pero babangon uli. Sino po rito? Babagsak pero babangon uli. Dapat ang mindset mo masasaktan pero magmamahal pa rin uli. At dapat ang mindset mo, kahit gaano pa karami ang naging pagbagsak mo, mas marami ang magiging pagbangon mo. Alam niyo po, meron isang istorya tungkol doon sa isang Olympians, si Kyren Perkins. Alam niyo po, nung bata siya, accidentally, nung habang naglalaro sila ng kapatid niya, tumakbo yung kapatid niya, hinabol niya, at tumama siya doon sa isang pintuang salamin, babasagin. So, dahil doon sa aksidente na yon, kinailangan natahiin yung bahagi ng kanyang binti ng 87 or more than 80 na stitches. Ang sabi sa kanya ng doktor, ang takot ng doktor noon, baka putulin o kailanganin putulin. Pero alam niyo po, nagawa ng paraan ng Panginoon at ang sabi sa kanya, para tuluyan siyang gumaling at maikilos makabalik doon sa dati, hindi niya yung pwedeng basta-basta ilakad lang, kundi ang kailangan niya ay mag-swimming. At isa sa mga hindi niya gustong gawin, yung lumangoy. Pero alam niyo po, after that, 11 world records yung kanyang na-break. At 2 Olympic gold yung kanyang napanalunan. Ano pinapakita nito? Sometimes, yung mga masasakit na karanasan sa buhay mo, akala mo masakit lang. Pero hindi. Training ground lang pala yun ng Diyos sa'yo para daling ka doon sa mas mataas na level ng journey mo. Ikalawa, not all painful struggles are totally struggles. Some are just an open door. Sino po naniniwala? Yung mga painful struggles mo sa buhay, hindi lang training ground ng Diyos, kung hindi isang bagong bukas na pintuan ng Diyos para sa iyo. What's the point? Sometimes si Lord, hahayaan niyang makaranas ka ng painful struggle sa business mo para makita mo yung bagong binubuksang pintuan ng Diyos para sa iyo. Sometimes, hahayaan ka ng Diyos na makaranas ng painful losses, struggle sa relationship mo para makita mo yung bagong binubuksang pintuan ng Diyos sa iyo. And sometimes, si Lord, hahayaan niya makaranas ka ng painful struggle sa health mo para makita mo yung bagong pintuan na binubuksan niya para sa iyo. What does it mean? Minsan, kailangan pa talagang isarado ni Lord yung isang kwento sa business mo para sa mas magandang kwento na bubuksan niya sa iyo. Minsan, kailangan pa talagang isarado ng Diyos ang isang pintuan sa relasyon mo para makita mo yung bagong binubuksan niya na pintuan para sa iyo. At minsan, hahayaan ka talaga ng Panginoon na makaranas ng sakit para makita mo yung mas maganda na nag-iintay mula sa Diyos para sa iyo. Ito po ang totoo. It might be in the form of restoring the old ones or replacing the old ones, but definitely para sa ikabubuti mo, anumang payagan ng Diyos sa journey mo. Minsan, kailangan talaga na isarado ni Lord ang isang chapter sa journey mo para makita mo yung mas maganda at bagong pahina sa journey mo. And it might be in the form of healing together or healing apart, but definitely para sa ikabubuti mo, anumang payagan ng Diyos para sa iyo. At ito po ang totoo. It might be in the form of temporary loss or in the form of permanent loss, but definitely para sa ikabubuti mo, anumang payagan ng Diyos sa journey mo. At ikalawa, sometimes God allowed our journey to get worse before it gets better. Sino po naniniwala? Minsan si Lord, padadaanin ka muna sa hirap bago yung sarap
sa journey mo. Totoo ba yan? Minsan si Lord padadaanin ka sa hirap o padadaanin ka muna sa hirap yung pagbibusiness mo bago mo maranasan yung sarap sa business mo. Minsan si Lord padadaanin ka muna sa hirap yung relasyon mo bago mo maranasan yung sarap sa relasyon mo. And at the same time, minsan si Lord padadaanin ka muna sa hirap ng pagkakasakit bago iparanas sa iyo ang himala ng kagalingan. What does it mean? Una, in life, we did what we had to do when we have no option but to do it. Sino po aminado? Minsan, kaya mo lang ginawa ang isang bagay kasi wala ka ng option para gawin. Kung hindi gawin ito. Totoo ba yan? Minsan sa buhay, gagawin mo lang yung dapat mo gawin pag wala ka ng choice, pag wala ka ng option. Sino po aminado? Napilitan ka lang pahalagahan bawat sento mo sa pera na meron ka nang maranasan mong bumagsak ang business mo. Nang maranasan mong mawalan ng trabaho. Sino po aminado? Nagawa mo lang na pahalagahan yung bawat sandali na kasama ang asawa mo, yung mga mahal mo sa buhay, nung makaranas ka na ng struggle sa relationship mo. At sino po aminado, napilitan ka na pahalagahan yung asawa mo nung mag-struggle na kayo sa relasyon nyo. Pero nung maayos pa relasyon nyo, kausapin mo dili o pahalagahan mo dili ang asawa mo. At sino po aminado, napilitan ka lang na pahalagahan yung health mo na mag-struggle ka na sa health mo. Pero nung maayos pa yung health mo, lahat ng mga buffet pinupuntahan mo. Totoo mo ba yan? May mga tao na pilitan lang pahalagahan yung health niya nung i-confirm na ng doktor na may sakit na siya. Kaya nga minsan yung akala mo, setbacks, painful struggles, journey mo, pero ang totoo, it was a blessings in disguise. Kaya pinayagan ng Diyos. Another thing, in life, we did what we scared to do when we have no option but to do it. Totoo ba minsan may mga bagay sa buhay, marami tayong dapat gawin pero hindi mo magawa dahil natatakot kang gawin. Totoo ba yan? Sino rito? Bago nagnegosyo, natakot muna na magnegosyo. Bago magtrabaho, natakot muna na magtrabaho. At bago pumasok sa isang relasyon, natakot muna bago pumasok sa isang relasyon. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Again, marami sa atin, hindi natin magawa yung dapat na gawin natin kasi nga natatakot tayong gawin. Pero ginawa mo na or ginawa mo nung wala ka ng option, nung wala ka ng choice kung hindi gawin. Ano pinapakita nito? Alam niyo po, maraming mga tao, nung hindi pa nararanasan yung isang bagay, takot na takot gawin. Sa business, nung hindi pa bumabagsak ang business, takot na takot sumubok ng ibang business. Pero nung bumagsak ang business niya, na-realize niya, kaya pala niyang sumubok ng ibang business. Maraming mga tao, nung hindi pa nagkaka-struggle sa relationship niya, takot na mawala sa buhay niya ang isang tao. Pero nung nawala na, na-realize niya, kaya pala niya. Sino po rito? Na-realize niya. Minsan, sa una, mararamdaman mo puno ka ng takot, pero ipare-realize sa'yo ng Panginoon, kaya mo pala, kahit wala siya. At sino po aminado? Nung hindi ka pa nagkakasakit, takot na takot ka sa injection, pero nung magkasakit ka, na-realize mo, kaya mo pala. At sino po aminado, nung hindi pa nagkakasakit, takot na takot kumain ng gulay. Takot na takot kumain ng mga prutas. Pero nung magkasakit, na-realize niya, kaya pala niya. And lastly, bakit may mga tao na, o yung truths, sa likod ng mga masasakit na mga struggle, mga painful losses natin sa ating buhay, within every painful struggles is the opportunity to improve your situation.
Sino po naniniwala? Sa loob ng mga masasakit na pagsubok sa buhay mo, yung pagkakataon na mas gumanda pa yung sitwasyon ng buhay mo. Sino po naniniwala? Sa loob ng masakit na pagbagsak ng business mo, merong pagkakataon na mas gaganda pa ang sitwasyon mo. Naniniwala pa kayo doon? Na hindi basta hihinto sa pagbagsak ang business mo. Kung hindi, merong pagkakataon na mas gumanda pa yung financial aspect ng buhay mo. At sino po naniniwala? After ng pagbagsak ng relationship mo, merong pagkakataon na mas gumanda pa yung sitwasyon ng relationship mo. The same concept sa health ng bawat isa. Na after magkasakit ka, may pagkakataon pa na mas gumanda pa yung sitwasyon mo. What does it mean? Behind every painful setbacks in our journey are gifts of great new beginning. Sino po naniniwala? Sa likod ng masasakit na pangyayari sa buhay mo, may bagong simula na ibibigay ang Diyos sa iyo. Alam niyo po, sa likod ng masakit na pagbagsak ng business mo, good things can come from it. Maniwala ka, sa likod ng masakit na pagkasira ng relasyon mo, good things can come from it. At maniwala ka sa masakit na karanasan ng karamdaman mo, good things can come from it. What's the point? Minsan yung akala mo na katapusan na ng business mo, ng pagkita mo, simula pa lang pala ng mas magandang pagkita mo. Minsan yung akala mo katapusan na ng relasyon mo, katapusan na ng pagkakataon na mahalin ka at magmahal ka, simula pa lang pala yun ng mas magandang karanasan mo sa isang relasyon. At minsan, yung akala mo katapusan mo na dahil sa sakit mo, simula pa lang pala ng mas magandang kalusugan mo. Ano tinuturo nito? Sometimes, it took a painful ending story from our business for a new birth of better beginning in our journey or in our business. Sometimes, it took a painful ending story from our relationship for a new birth of better beginning in our relationship. And sometimes, it took a painful ending story from our health for a new birth of better beginning in our health. And another thing, behind every painful setbacks in our journey, are rerouting to be in a better journey. Sino po naniniwala? Sometimes si Lord magpapadala ng painful setbacks sa journey mo para palikuin ka doon sa mas magandang journey o ruta ng buhay mo. Sino po naniniwala? Sometimes si Lord magpapadala ng mga painful setbacks sa relationship mo para mapuntahan mo yung magandang kwento ng relasyon mo. And sometimes si Lord, magpapadala ng mga painful setbacks, mga painful losses sa health mo para iiwas ka pa sa mas malalang sakit. Ang problema lang, minsan, sa maraming tao, mas madaling makita yung nawala kaysa paparating pa lang. Totoo ba yan? Sino po aminado? Mas madali mong nakikita yung nawala sa iyo kaysa dun sa mga paparating pa lang mula sa Diyos. Ang problema sa maraming tao, mas madaling makita yung nawala na kaysa yung ibibigay pa lang ng Diyos. At ang problema sa maraming tao, mas madaling makita yung mga bagay na nararanasan niya na masasakit kaysa dun sa mga magaganda na inihahanda na ng Diyos sa kanyang journey. Kaya nga pag dumadanas na ng painful struggles, pag dumadanas na ng mga setbacks, mga masasakit na mga losses sa buhay, hirap na hirap mag-bounce back sa journey niya. Sino po naniniwala? Still, God has a season for you to bounce back. Sino po naniniwala? Hindi ka lang makakabawi, hindi ka lang makakabangon, higit doon sa mga nawala sa iyo, kayang ibalik ng Diyos sa iyo. Totoo ba yan? Merong season ang Diyos para mag-bounce back ka doon sa mga painful losses sa journey mo. Either it is sa iyong business, sa iyong relationship, o maging sa health mo. Maniwala ka, laging merong season ang Diyos para ibalik ang higit doon sa mga nawala sa iyo. Alam niyo po, ang tanong dito, how to bounce back
from the painful struggles, setbacks in life? Una, learn to ask the right question when painful struggles hit you. Sino po naniniwala? Malaki maitutulong ng tamang mindset sa panahong dumadaan ka sa isang painful struggle sa buhay mo. Sino po naniniwala? Malaki maitutulong ng tamang mindset sa panahong dumadaan ka sa mga painful setbacks sa journey mo. At sino po naniniwala? Malaki maitutulong ng tamang mindset sa panahong may nawala sa iyo, pero wala kang magawa. Sino po naniniwala? Pwedeng ang maging mindset mo pag dumadaan ka sa season na ito, ng journey mo, ay yung, Lord, bakit ako pa? Sino po rito aminado na? Sabi niya yon nung bumagsak yung business niya, nung bumagsak ang kanyang relasyon, yung kanyang marriage, nung magkasakit siya. Lord, bakit pamilya ko pa nasira? Lord, bakit ako pa nagkasakit? Wherein pwede naman ang maging tanong mo, Lord, ano gusto mong ituro? Bakit pinayagan mong bumagsak ang business ko? Wherein pwede naman ang maging tanong mo, Lord, ano gusto mong ituro? Bakit pinayagan mong maging broken family kami? Wherein pwede naman ang maging tanong mo, Lord, ano gusto mong ituro? Bakit pinayagan mong magkasakit ako? Alam niyo po, anong pinapakita nito? Una, right question during painful struggles, develop right character. Sino po naniniwala? Pag tama puso mo sa panahong may pinagdadaanan ka, mas madidevelop sa iyo tamang karakter. Totoo po ba yun? Pag tama ang puso mo sa mga panahon na yon, na ang sakit-sakit ng pinagdadaanan mo, mas madidevelop ang karakter mo, ang personality mo. Alam niyo po, sa panahong bumagsak ang negosyo mo, pag tama ang puso mo, mas madidevelop ang tamang karakter sa iyo. The same concept sa panahong bumagsak ang relasyon mo, ang marriage mo, ang family mo, and even sa panahong nagkasakit ka, pag tama ang puso mo, mas madidevelop sa iyo ang tamang karakter sa iyo. Pero ibang usapan na, pag bumagsak ang negosyo mo, alam niyo po, ibang usapan na, pag nasira ang relasyon mo, at ibang usapan na pag dumadaan ka sa masakit na realidad sa iyong karamdaman, pag hindi naging tama ang karakter mo o naging puso mo. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Hindi biro sa isang tao ang bumagsak ang kanyang kabuhayan. Totoo ba yan? Sino aminado? Nung bumagsak yung kabuhayan mo, bumagsak ang business mo, nawala ka ng source of income, ang pamilya mo, pakiramdam mo parang huminto sa iyo ang buhay. Alam niyo po, sa isang nagbi-business, hindi madali ang bumagsak ang business. Naranasan ko nung ako yung nagbi-business, ang dali kasi ng pera sa business. Totoo po ba yan? Hindi gaya nung nasa trabaho ka, bilang mo na yung pera mo eh. Pagdating ng sweldo sa business, hindi eh. Nung bumibiyahe ko ng isda, 2 yung truck na binigay sa akin ng Panginoon. Ang dami kong mga tauhan noon. Dito sa Bulacan, sa Pangasinan, sa Tarlac. Pero alam niyo po, nung bumagsak yung business namin, nung panahon na struggle ako pagdating sa business, may time na, nung mga unang araw, parang ayaw kong gumising. Gusto ko lang, kahit gising ako, ayaw kong bumangon. Sino po rito, naramdaman niya yun? Yun lang, maulang ka ng pera? Parang tinatamad kang bumangon pag wala kang pera. Ay, napaparalyze daw. Paralyze, ano? Alam niyo po, sa isang tao na dumaan sa ganong karanasan o dumadaan sa ganong karanasan, masakit yung ganong karanasan. Parang humihinto ang buhay sa'yo. Parang gusto mo na lang na, parang lagi ka lang nag-iisa. Alam niyo po, hindi madali ang karanasan ng isang tao na dumadaan sa mga painful losses. Yung mawalan ka ng asawa, mawalan ka ng boyfriend, ng girlfriend, na ang dami niyong plano, hindi madali yung mga karanasan na yan. Yung dati ang lakas-lakas mo, bigla kang nagkasakit, bigla kang naharatay sa sakit, hindi madali para sa isang tao yon. Kasi nga,
ito po ang totoo eh. Sa ayaw at sa gusto mo, during your painful struggles, lalabas ang totoong ikaw. Pwede ka kasing manatiling mabuti ang karakter mo, ang puso mo, at pwede rin namang hindi during painful struggles. Sa ayaw at sa gusto mo, ito ang totoo. Ilalabas ng mga masasakit na nararanasan mo sa buhay mo ang totoong ikaw at totoong laman ng puso mo sa mga panahon na yon ng buhay mo. Ikalawa, we can only develop our character by dealing our painful struggles and setbacks. Sino po naniniwala? Matutulungan ka lang dumatag ng pinagdadaanan mo kung haharapin mo siya. Matutulungan ka lang tumatag ng pagbagsak ng business mo kung haharapin mo siya. Matutulungan ka lang tumatag ng pagkasira ng relasyon mo kung haharapin mo siya. At matutulungan ka lang tumatag ng pagkakasakit mo kung haharapin mo siya. Meaning, mula sa pag-iwas, buong tapang mong harapin yung nararanasan mo na pagbagsak ng iyong kabuhayan. Mula sa puno ng panghihinayang, you will let go yung dapat mong i-let go. Alam niyo po, minsan, hirap tayong i-let go. Yung mga bagay na dapat na nating i-let go sa buhay natin. At mula sa puno ng bitter feelings, you will start to step into your healing process. Alam niyo po, sa mga nakakaranas ng mga painful losses sa buhay niya, painful struggles, you have to let go what you need to let go. Maging yung mga bitter feelings natin for you to start into your healing process. And another thing, paano ba tayo magbabounce back? Learn to live within the truth that no journey will exempted from painful struggles. Totoo ba may mga wish tayo sa buhay na sana yung meron yung iba, sana iyon din yung meron tayo. Totoo ba yan? Minsan may mga wish tayo na sana yung business ng isang tao, sana ganun din yung business natin. Sana yung nangyayari doon sa business ng isang tao, sana ganun din yung nangyayari sa ating business. Totoo ba? May mga wish tayo, sana yung asawa niya, ganun din yung asawa ko. Sino po rito? Ganun din yung kanyang mga nahihiling. Na sana yung asawa niya, kamukha din ng asawa nung nakikita niya. Ganon din kabait. Ganon din katahimik. Totoo po ba? Sometimes, may mga bagay sa buhay ng ibang tao na nahihiling natin na sana ganon din yung sa atin. Alam niyo po, minsan hindi natin alam, una, some journeys in distance seem to be perfect. But in reality, they have more pain in their closet. Totoo ba minsan yung akala mo ayos na journey, pero ang totoo, mas marami pala itong natatagong sakit. Totoo ba minsan yung akala mo tagumpay na business, pag nag-iisa pala, puno ng bigat ang puso at isip ng tao na yon. Minsan yung akala mo masayang relasyon, pag uwi pala sa bahay, hindi na pala magkatabing natutulog. Minsan yung akala mo malakas na malakas, pero siya pa pala yung mauunang umuwi sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, malakas na malakas ba? Mukha bang malakas na malakas? Ano pinapakita nito? Be thankful sa labang binibigay ng Diyos sa'yo. Kasi alam ng Diyos, kaya mo yan eh. Kaya binigay ng Diyos sa'yo. Be thankful sa labang ibinigay ng Diyos sa business mo kasi alam ng Diyos, maitatawid mo yan. Be thankful doon sa ibinigay na laban ng Diyos sa relationship mo kasi alam ng Diyos, maitatawid mo yan. And be thankful sa labang ibinigay ng Diyos sa iyo sa health mo kasi alam ng Diyos, maitatawid mo yan. And finally, learn to accept that what you thought is breaking you was actually preparing you. Sino po naniniwala? Minsan yung akala mo sisira sa'yo, yung pala, bubuo sa'yo. Sino po naniniwala? Minsan yung akala mo magpapabagsak sa'yo, yun pala, yung totoong magbabangon sa'yo. At sino po naniniwala? Yung akala mo katapusan na ng journey mo, preparasyon lang pala ng Diyos para sa mas magandang kwento ng journey mo. What's the point? Una,
Maniwala ka. Those painful struggles God allowed you to experience will become memories starting today. Sino po naniniwala? Pwedeng sa araw na ito, magtapos lahat ng sakit na dinala sa iyo, ng pagbagsak ng business mo, pagbagsak ng karir mo, pagbagsak ng kabuhayan mo. Sino po naniniwala? Pwedeng sa araw na to, magtapos lahat ng sakit na dinala ng pagkasira ng marriage mo, ng relationship mo, ng family mo. At sino po naniniwala? Pwedeng sa araw na ito, maging ala-ala na lang lahat ng sakit na meron ka o ang mahal mo sa buhay. Ano pinapakita nito? Meron pong isang kwento sa buhay ng isang sikat na inventor. Sino po nakakakilala kay Thomas Edison? Kilala niyo po yan? Alam niyo po, si Thomas Edison, isang inventor, kasama po sa mga invention niya, yung nakikita natin ngayon na nagdadala ng liwanag. Isa pong mahirap na bata, sa edad na 12 years old, almost mabingi na siya. At the same time, may sakit din siya na ADHD. At sa edad na 19 years old, natanggal po siya sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Western Union dahil nakatapon siya sa flooring ng asido or ng acid. Halos nasa sa kanya lahat yung dahilan para sumuko sa buhay. Pero sa halip sumuko, patuloy siyang lumaban. At nakapagtatagpo siya ng 14 na kumpanya. At kasama na rito yung General Electric or yung GE. Na ngayon, baka nakikita nyo pa po sa mga appliances. Pero alam niyo po, on December 10, 1914, tinupok ng apoy yung factory, yung laboratory niya. At 10 building yung naabo rito. Grabe po ang lakas ng apoy dahil doon sa chemical. Pero si Edison, sabi niya, sa halip na malungkot, mag-alala, matakot, punong-puno ng excitement. At sabi niya doon sa kanyang anak, tawagin mo mami mo at yung mga kaibigan niya. Dahil hindi na sila makakakita pa ng apoy na gaya nito. Para kay Edison, hindi mo na mababago ang nangyari. Pero pwede mong i-enjoy yung mga moment na masakit yung nangyayari sa'yo. That night, ang sabi niya doon sa New York Times, although 67 ako, pero bukas na bukas din, sabi niya, magsisimula uli ako. After 3 weeks, part ng factory niya, naging operational na uli, at matapos yon, mas marami pa silang na-produce compare before. Anong pinapakita rito? Church, gaya po ng sinabi ng Panginoon sa mga Israelites sa pamamagitan ni Moses dito sa Exodus chapter 14, 13 to 14, do not be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen today. The Lord Himself will fight for you. You need only to be still. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na Kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Sino po naniniwala? Simula sa araw na ito, hindi mo na makikita ang sarili mo na talunan. Sino po naniniwala? Simula sa araw na ito, hindi mo na makikita ang sarili mo na bagsak. At sino po naniniwala? Simula sa araw na ito, hindi mo na makikita ang sarili mo na nag-iisa.
Dahil sa araw na to, gaya ng sinabi ng Panginoon, siya ang makikipaglaban para sa iyo. Church, again, God has always a season for you to bounce back. Hindi aksidente na narinig mo ng mensaheng ito dahil ang linaw ng gustong sabihin ng Diyos para sa iyo. Ito ang araw ng Diyos para makabawi ka at makabangon ka. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, salamat dahil hindi po madali dumaan sa mga pagbagsak sa buhay. Pagbagsak ng negosyo, pagbagsak ng pamilya, pagbagsak ng kalusugan, Panginoon. But we are so thankful, Panginoon, that we have a God who always gave us another chance, another beginning. Lord, salamat dahil may mga tao na naririto ngayon na nais mong sabihin, hindi pa tapos ang mga plano mo sa kanilang buhay. Salamat dahil naririto ngayon yung mga tao na nais mong sabihin sa kanila ngayon, Panginoon, na hindi ka patapos sa kanila. Hindi ka patapos sa kanilang pagninegosyo, hindi ka patapos sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya, maging sa kanilang kalusugan, Panginoon. Lord, this morning, Panginoon, marami kang binabangon ng mga negosyante, Panginoon. Marami ka, Panginoon, mga tinatayo, Panginoon, ng mga negosyante. Marami kang nire-restore, Panginoon, ng mga negosyo at kabuhayan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, marami kang nire-restore ng mga pamilya, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, marami kang nire-restore, Panginoon, ng mga may sakit, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil ito pala yung araw kung saan, Panginoon, tatanggapin ng mga anak mo ang restoration, Panginoon, ang redemption, Panginoon, para sa mga business, sa mga finances na nawala sa kanila, para sa kanilang pamilya na nawala, para sa kanilang kalakasan na nawala, Panginoon. Lord, salamat dahil sa oras na ito, ang dami-dami mong binabagsak na pagpapala mula sa langit, Panginoon. Pagpapala ng restoration, Panginoon, ng mga negosyo. Pagpapala ng restoration ng kabuhayan para sa mga sambahayan na naririto, Panginoon. Pagpapala ng kaayusan para sa pamilya at pagpapala, Panginoon, ng kagalingan. Lord, salamat po sa mga kapatid namin na may sakit sa kanilang negosyo. Sa oras na ito, Lord, we declare na ito ay pinagaling mo na, Panginoon. We declare kung hindi ibinalik mo yung higit sa mga nawala sa kanila, Panginoon. Ibinalik mo, Panginoon, yung higit sa mga nawala sa kanila, Panginoon. Maging sa aspeto ng kanilang kalakasan, sa oras na ito, pinagaling mo na po sila, Panginoon. Lord, yung aking pong kinounsel, Panginoon, yung nagpadala ng mga prayer requests, especially, Panginoon, si Tatay Armando Baldonado. Lord, sa oras na ito, pinararamdam mo po sa kanya ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Yung kanyang anxiety, pinapalitan mo ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, kapayapaan sa kanyang puso, sa kanyang isipan, ang iyong pinaranas na sa kanya. Muli po, sa kabuuan ng gawain ito, walang ibang nataas kundi ikaw lamang, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat.